dating Pangulong Rodrigo Duterte ang unang Asian Head of State na lilitisin ng International Criminal Court. Ito yung matapos kumpirmahin ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng counts ng crimes against humanity laban sa dating Pangulo kaugnay sa kanyang extrajudicial killings sa Pilipinas. May unang balita si Jamie Santos. The judges of Pre-Trial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. 2 buwan matapos ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa crimes against humanity for murder and attempted murder, kinumpirma ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng charges laban sa kanya. Ibig sabihin, sasalang sa trial proper ng ICC ang dating Pangulo. There are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019 in the context of the War on Drugs campaign. 3 counts ng crimes against humanity for murder and attempted murder ang kinakaharap ni Duterte. Sakop nito ang ilang pagpatay sa mga umano'y drug pusher at magnanakaw noong siya pa ang mayor ng Davao City. At mga pagpatay mula 2016 hanggang 2018 sa kasagsagan ng kampanya kontra droga noong si Duterte na ang Pangulo ng bansa. Batay raw sa mga ebidensya, organisado ang pagpaslang na nagsimula sa Davao City at nagpalawig sa buong bansa nang maupo sa Malacanang si Duterte. The judges based their decision on the evidence and arguments presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges which took place in February 2026. The judges also considered the submissions of the parties and participants, including participating victims. The defense and the prosecution are not automatically entitled to appeal to this decision, but they can request authorization from the pretrial chamber to do so. Haharap si Duterte sa paglilitis sa ilalim ng iba't ibang uri ng pananagutan bilang indirect co-perpetrator dahil sa pag-utos, pag-udyok at pagsabwatan sa mga krimen. Sa ilalim ng Rome Statute, kailangang humarap si Duterte sa mga pagdinig. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims. Sa isang pahayag, sinabi ng Office of the Prosecutor na natutuwa sila sa naging desisyon ng pre-trial chamber. Pinapakita raw nito ang lalim ng investigasyon at malakas na ebidensyang iniharap nila. Mahalagang yugto raw ito sa pagsisikap nila na isulong ang pananagutan para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Ayon naman sa mga ICC-appointed counsel ng mga biktima na sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres, ang desisyon ay isang malakas na mensahe sa international community na ang international justice system ay gumagana para panagutin kahit pa ang isang dating Pangulo gaya ni Duterte. Isang pag-asa raw para sa mga biktima ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Sabi naman ni Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, wala raw silang pagsidlan ng tuwa at pasasalamat sa ICC sa mabilis at pulidong mga desisyon. Tama umano ang naging hakbang ng pagdulog at pagrereklamo sa ICC. Siyempre masaya po kami dahil malinaw na may kapangyarihan ng ICC na silipin. Ito po ang final na desisyon patungkol sa jurisdiction. Hindi naman daw nagulat ang kampo ng dating Pangulo sa desisyon ng Pre-Trial Chamber 1. Sa isang text message sa GMA News, sinabi ni Lead Defense Counsel Attorney Nicholas Kaufman na base raw ang desisyon sa mga hindi napatunayang pahayag ng mga self-confessed murderers na ginawang cooperating witness. Ni hindi nga raw nasuri ang kredibilidad ng mga testigo sa confirmation hearing. Dahil sa desisyon, magkakaroon na raw ng ibang katauhan ang mga witness. Patutunayan daw ng depensa sa paglilitis na ang tinutukoy na state policy ay kathang-isip lamang. Ipinakikita rin daw ng depensa na ang ebidensyang nagmula sa mga testigo ay walang anumang bigat o halaga. Inaasahan na rin daw ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang desisyon. Pero kung ebidensya raw ang pag-uusapan, dismiss na dapat ang kaso.
Ang Malacanang naman, iginagalang daw ang desisyon ng ICC. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, hustisya ang kailangang makamit sa mga kasong ito at parehong panig ang makikinabang sa proseso. Ito ang unang balita. Jamie Santos, GMA News.